Basahin natin yung 3:3 ng unang Juan. At sino mang mayroon ang pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang... Sino yan, ha? 3:1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Ikaw, kapatid na Luz, ano bang nakuha mo doon? Yun din po, kagaya ng tayo po, pagka tayo'y tinawag na ng Diyos sa loob ng iglesia, hindi na po tayo susulitin dahil nga wala nang anumang hatol sa kay Kristo Jesus. Pero ang natatandaan ko pong isa at inaabangan ko din, yung tanong nga na yung alipin ng kasalanan. Yung pong binasa sa Juan, 8:34. pakilagay rin natin nga uli yun. 8:34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. At iba-iba nga po ang sagot din ng mga kapatid. Kung nagkakasala ba ang wika tayo, inaamin naman po natin na tayo'y nagkakasala. Pero, alipin ba tayo ng kasalanan? Ang alam po natin, hindi tayo alipin ng kasalanan. Pero kung laya na sa kasalanan, lalabas. Pedrolan, hindi ka na alipin pag laya ka na sa kasalanan. Pero nagkakasala pa ba tayo? Yan po, inaabangan po namin, Brad Eli, yung tatalakayin mo po tungkol dyan. Alin ba talaga? Nagkakasala ba kayo? Oo. Hindi. Kung kami po tatanong, nagkakasala po eh. Si Luz, aminado rin na nagkakasala siya. Opo, Brad Eli, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Kasi kung sasabihin naman... sabi ni Kristo, ang bawat kasama si Luz doon. Oo nga po eh. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pag inaamin niyo na kayo ay nagkakasala, ay alipin kayo ng kasalanan. Yan nga po eh. Paano nga po yung... Ba't nga po ganon? Alam ko meron din ibang mga kapatid na nagsabi kanina na sila ay nagkakasala, di ba? Opo. Nung bumaba ang kapatid na Daniel sa stage at pumunta sa kapatid, meron din ilan na nagsabi na sila ay nagkakasala, di ba? Opo. At dahil sa nagkakasala, lalabas. Sabi ng Panginoong Jesus, alipin ng kasalanan, di ba? Opo. Ngayon, sabi naman ni Juan, dun sa unang Juan, kapatid na Luz, pakibasa mo. 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Yung bang ipinanganak ng Diyos, nagkakasala? Hindi po nagkakasala eh. So, hindi siya alipin ng kasalanan. Opo. Pero kayo, alipin kayo ng kasalanan.
Dahil nagkakasala kayo, inaano nyo di ba? Gano'n nga po lalabas yun eh. Ang hirap nga po. Hindi kayo anak ng Diyos. Ang alam po namin, anak na po tayo ng Diyos eh. Yung unang mga Kristiyano, anak na sila ng Diyos, tinatanggap nila yon. Basahin natin yung 3:3 ng unang Juan. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang Sino yan, ha? 3:1. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Yan. Ngayon pa lang, sabi ng mga apostol, mga anak tayo ng Diyos. Yung mga unang Kristiyano, anak ng Diyos yun. Tama? Tama po. At kung sila anak ng Diyos, hindi sila nagkakasala. Yun nga po sabi ni San Juan eh, hindi nagkakasala yung ipinanganak ng Diyos. Sino man, ha? Opo. Paano yan? Umaamin kayong nagkakasala kayo. Di lalabas, hindi kayo mga anak ng Diyos. Kayong tatlo dyan. Paano nga po ba yun? Pag naman po sinabi namin na hindi kami nagkakasala, sabi naman po ni San Juan sa unang Juan, 1:8, kung sinasabi naman nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Ano ngayon ang problema? Ano po ba talaga? Kaya po, nasasabi po namin, Brad Eli, na nagkakasala po kami. Yun nga po yung binasa ni Jesus na kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Pandaraya po pala sa sarili at ang katotohanan wala po sa kanya, doon sa nagsasabi na wala siyang kasalanan. Kaya nung tanongin... Ayun. Hindi naman pala kontradiksyon. Pinanganak ng Diyos, hindi naman nagkakasala yun eh. Ngayon, pag nagkakasala ka kasi, alipin ka ng kasalanan. Ibig po ba sabihin, Brad Eli, yung salitang kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ibig po sabihin, hindi siya nagkakasala, kundi... Hindi. Meron siyang kasalanan, pero hindi siya nagkakasala. Meron siyang kasalanan, pero hindi siya nagkakasala. Oo. Ako, may kasalanan ako. Pero, diba? Pag sinabi ko kasi wala akong kasalanan, kaya nanloloko ko sa sarili ko. Yung budhi ko tututol, hoy, may kasalanan ka. Pero hindi ako nagkakasala. paano po ang pagkakaiba ng dalawa na hindi nagkakasala pero may kasalanan? Kaya nga po hindi dapat sabihin natin na tayo walang kasalanan kasi nga may kasalanan tayo pero hindi po tayo nagkakasala. Paano po ang pagkakaiba ng dalawa? Ang Kristiyano kasi, ang anak ng Diyos, pwede siyang magkasala. Nabibigla, meron siyang natukso siya, hindi niya alam, nadaya siya, o kaya nabigla siya, o kaya kamang-manga nagawa niya. Nagkaroon siya ng kasalanan. Pero hindi siya nagkakasala. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na gumagawa siya ng isang kasalanan. Kasi pag nagkakasala ka, alipin ka ng kasalanan. Nakakagawa ako ng kasalanan. May kasalanan ako. Pero hindi ako nagkakasala.
Kasi yung nagkakasala, present progressive yun, hindi mo tinitigilan eh. Diretso yung kasalanan eh. Opo, May kasalanan tayo, nagkasala tayo eh. Opo. Maaari nung isang araw nagkasala ako. Ayun. Pero kung halimbawa, aminin ko, nagkakasala ako, nag-umpisa ng isang araw, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin, alipin ako ng kasalanan. Pero hindi dapat yung nagkakasala ka. Ibig sabihin, kasalanan yung pagsusugal, nagkakasala ka, ibig sabihin, hindi ko tinitigil sa pagsusugal. Pero halimbawa, natukso kang minsan, nagsisi ka, di mo na tinuloy, nagkasala ka. Pero hindi ka nagkakasala. Maliwanag yan, Sis Luz? Opo, Brad Eli, maliwanag na po yun. Wala nang usapan doon. Maliwanag na po. Yung nagkakasala... Pero, meron pang mas liwanag kaysa dyan. Ano po yun? Wala ka na talagang kasalanan. Ano? Wala nang kasalanan? Paano pong magiging wala na talagang kasalanan, may kasalanan nga po? Hindi, basahin mo yung taksa. Kung papaanong ganap na makalalaya sa kasalanan ang isang anak ng Diyos sa Iglesia ng Diyos upang di nahatulan at mapagwikaan sa pagparito ng Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia. Meron palang possibility na ang isang anak ng Diyos ganap ng makalaya sa kasalanan. Attainable pala yun eh. Ngayon, yan ang ating tutuklasin. Sa paano ba ganap tayong makakalaya sa kasalanan? Kung interesado tayo na mabuhay ng walang feeling of guilt, mabuhay tayo ng free, wala tayong alalahanin araw-araw, wala ka ng problema, nakalaya ka na sa kasalanan eh. Ang isang paraan dyan, yung pinag-aralan natin kanina, di ba? Na ang tayo ay tubusin ni Kristo. Alam mo, unang-una, ang Ebanghelyo, mabuting balita. No? Evangelion. Evangelion. A good message that is the gospel. Alam niyo ba, mga kapatid, kung ano ang pinaka-synopsis or buod noong mabuting balita o ebanghelyo? Basahin natin yung unang Korinto 15:1 hanggang 3. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayon, namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. So yun pala yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. Tinanggap naman ng mga taga-Korinto na gusto ko tanggapin nyo rin ngayon, mga kapatid. Si Kristo na ating Panginoon namatay dahil sa ating mga kasalanan. Napansin nyo ba yun, yung ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo, yung mabuting balita, na kaya pala si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang mabuting balita. Alin yun? Tinubos tayo ni Kristo sa ating kasalanan. Siya namatay para sa atin. Yun ang mabuting balita. Meron pa bang mas mabuting balita kaysa doon, kapatid na Luz?
Wala na po. Yan na po talaga ang pinakamagandang at mabuting balita na tayo po ay tinubos ni Kristo nung mamatay siya. Kasi problema ng sangkatauhan yung kasalanan. Yang kasalanan ang sakit ng sangkatauhan. Kaya tayo nangangailangan ng doktor dahil sa kasalanan. Sabi ni Kristo, ang walang sakit hindi nangangailangan ng manggagamot kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tumawag ng banal kundi ng makasalanan, sabi niya. So, ang doktor ng kasalanan si Kristo, tama? Lahat ng remedyo ng kasalanan na kay Kristo. Lahat ng therapy para sa kasalanan na kay Kristo. Preventive therapy na kay Kristo. Therapeutic, yung curative na kay Kristo pa rin. Tapos, na kay Kristo pa rin yung last remedy ng kasalanan. Ewan ko kung nakukuha nyo, ibig kong sabihin, na kay Kristo yung para prevention sa kasalanan. Na kay Kristo yung nagkasala ka, de epektado ka na, may sakit ka na. Na kay Kristo yung pampagaling sa kasalanan. Tapos, mamamatay ka na sa kasalanan, na kay Kristo pa rin. So, siya ang doktor ng kasalanan. Lahat ng paraan para maalis ang kasalanan sa tao, na kay Kristo na. Na kay Kristo lahat yun. Lahat ng paraan para ang tao maalis sa kasalanan at mawala ng kasalanan at huwag mapagharian ng kasalanan at huwag mamatay sa kasalanan, na kay Kristo lahat yun. Ngayon, maaari itanong ng iba, bakit yun ang ebanghelyo? Na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. Hindi ba yun ang magandang balita sa sangkatauhan? Na may namatay na para sa atin, para wag na tayong mag-alala sa ating kasalanan. Di ba magandang balita yun, kapatid na Luz? Totoo po yun. Magandang balita po yun. Nagkakaisa mga apostol dyan na ang magandang balita yung ginawa ni Kristo para wag tayong maapektuhan ng kasalanan. Kasi yung kasalanan ang ginagamit ng demonyo para hilahin tayo sa impyerno at kaalisin tayo sa harap ng Diyos. Sumbong siya ng sumbong doon sa ating kasalanan sa Diyos. Sumbong siya ng sumbong araw at gabi. Pag nagkakasala tayo, wala siyang ginawa kundi magsumbong ng magsumbong. Basahin natin ang Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 12 at versikulo 10. Basa. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid, na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ayun. Dadating pa ng panahon, iahagis na yung si Satanas na siyang nagsusumbong sa atin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Wala siyang ginawa kundi isumbong pag nagkakasala tayo, kapatid na Luz. Sigurado ka. Tandaan mo, kapatid na Luz, pag nakagawa tayo ng kasalanan, nakakarating agad yun sa Diyos. Bakit po, Brad Eli, nakakarating agad? Merong sumbong-sumbong, lagas-tumbong, araw at gabi. Opo. Araw at gabi noon, alam noon, na kung di ba naman tarantado talaga, no, kapatid na Luz? Bakit po? Tutuksuin ka para magkasala ka. Pag nagkasala ka, siya magsusumbong sa'yo. Di ba yan malupit talaga? Opo, totoo po yun. Siya nga ang may kasalanan, may kagagawan para magkasala ka, tapos siya rin ang magsusumbong sa'yo pag nagkasala ka na. Pagkakasalahin ka niya, tapos isusumbong ka niya. Nakita mo kung gano'ng kalupit si Satanas? Opo, malupit po siya. Kaya, nung maihagis na siya, nagkatuwa yung mga nasa langit. Sabi niya,
nagsigawan ng malakas na tinig. Kasi sila nakakasaksi sa ginagawa ni Satanas eh. Nakikita nila, sumbong ng sumbong sila eh. Sabi ng mga nasa langit, dumating ang kaligtasan ngayon, ang kaharian ng Diyos, ang kapamahalaan ng Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng Diyos araw at gabi. Paano? Bakit naman hindi napahamak yung mga kapatid na nagkakasala, isinusumbong araw-gabi? Bakit hindi sila napahamak? Apokalipsis 12:10 nga ulit, tuloy mo sa 11. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan." Ayon ang sinasabi ng kasulatan. Sa makatwid, kaya pala nanalo na naig itong mga tao ay dinaig sila dahil sa dugo ng kordero. Alam mo kung ano ngayon yung ibig sabihin niyang pagkatubos ng dugo ng kordero, kaya sila nanaig, sila naging dapat. Basahin natin ngayong unang Pedro uli. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Ayun, naalalaman niyo tinubos kayo sa makatwid bagay ng dugo ng kordero na walang kapintasan, walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Basahin mo ngayon yung huling sentence ng verse 25, kapatid Lalo. Mahaba kasi yung huling sentence lang ng verse 25, chapter 1 ng 1 Peter. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Nakita mo, yan ang good news eh. Yan ang ebanghelyo. Yan ang synopsis, ang lundo, ang buod ng mabuting balita. Yung pagkatubos ni Kristo sa ating kasalanan. Yan ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. O, di ba? Yan pala yung mabuting balita, yan yung pinaka-synopsis na meron ng tumubos sa ating mga kasalanan. Ito yun. Nagkakasala ka o nagkasala ka. O kaya naman nagkakasala ka. O kaya naman nakagawa ka ng marami ng kasalanan. Pero pag pumayag ka, sumampalataya ka, pinanggap mo paraan ng Diyos at ni Kristo, matutubos ka. Ibig sabihin, pag natubos ka, wala ka nang alalahanin sa kasalanan, di ba? Tinubos ka na eh. Ang tumubos si Kristo eh. Wala siyang kasalanan, so may karapatan siyang tumubos. Wala siyang utang, so pwede niyang bayaran yung ating utang. Tama? Yun ang pagtubos eh. Pagbabayad sa utang, o pananagot sa utang ng may utang, o mamatay ka dahil sa kasalanan ng iba. Yun ang pagtubos eh. Di ba magandang balita yun? Hindi mo wala ka nang sasagutin, may sumagot na para sa'yo. Kaya magandang balita yun. Yun ang diwa ng pagkatubos eh. Yun ang diwa ng ebanghelyo. Na siya na ang nag-suffer, siya na ang nahirapan para sa atin. Siya na ang pinarusahan para sa atin. At alam mo kung bakit kayang-kaya ng Panginoong Jesus na tubusin tayo sa ating kasalanan? Alam nyo ba mga kapatid?
Dahil hindi naman basta ganun lang yung dugo ni Kristo. Sa buong universo ba may makikita kang dugo na kasing halaga ng dugo ni Kristo? Wala kang makikita. Bakit wala? Walang kapareho si Kristo sa lahat ng umiiral na bukod sa Diyos. Siya lang ang pwedeng tumubo sa atin sa Diyos. Ang anghel hindi pwede. Ang kerubin hindi pwede. Kapatid na Luz. Ang serapin hindi pwede. Yung magagawa ni Kristo, walang ibang makakagawa. Alam niyo kung bakit? Bakit nga po? Siya lang ang kaligayahan ng Ama eh. Siya ang kinalulugdan ng Ama. So pag siya tumubos, lahat ng galit ng Ama huhupa. Di ba siya ang pampalubag loob? Sabi ng banal na kasulatan. Opo. Ang tagapamagitan sa Ama. Di ba? Opo.